Magandang araw sa inyong lahat. Purihin ang dakilang Diyos. Sa tuwing tayo nagkakatipon, mayroon siyang ginagawang mabuting bagay. Ang tao ay naghahangad palagi na makatanggap ng magandang balita. Araw-araw halos maraming mga tao sa pasimula pa lang ng kanilang umaga ay nakikinig ng mga radyo o nagbabasa ng mga periodiko at umaasa na merong mabuting balita na kanilang makukuha. Kung minsan merong darating na kaibigan o kakilala na magsasabi na meron siyang dalang balita, yung nakakarinig ay umaasa na ang dalang balita naman ay mabuti at maganda. Yan ay likas dahil ang mabuti at magandang balita na dumarating sa atin ay nakapagbibigay ng kagaanan, kaginhawaan at kasiyahan. Ang ibig sabihin, merong inaasahan na mabuting bagay. Kapag ang balita kasi ay hindi maganda, syempre ang inaasahan ay hindi magandang bagay. Kaya nga sa panahon ngayon, ang iba kung minsan bantulot na magbukas ng telebisyon o kaya magbasa ng mga balita dahil kanilang inaasahan na ang kanilang mababalitaan ay nakaugnay sa mahirap na panahon na pinagdaraanan ng napakaraming mga tao, ng lahat ng tao. Maging ang pumupunta sa internet upang kumuha ng mga balita ay ganun din ang kanilang nagiging pakiramdam. Saan kaya makakakuha ng mabuting balita? At bakit masasabi na ito'y mabuti? Kaya nga, minarapat ko na sa araw na ito, itong ating pag-usapan, isang napakagandang bagay. Kaya nga ito ay aking binigyan ng pamagat na ang pinakamabuti o pinakamagandang balita sa lahat. At yan ay matatagpuan natin sa kasulatan o sa salita ng Diyos. Sa ilang mga talata sa araw na ito ay titingnan natin ang aking tinutukoy na ito na pinakamaganda at pinakamabuting balita. Ito ay makikita sa ilang mga pangunahing talata ng Biblia, ngunit ito ay nakalatag sa kabuuan nito. Kaya nyo nabasahin ko para sa inyo ang 4 na talata na nasa Biblia. At pagkatapos ay ating tatalakayin at sisitasin ang mga ito. Dito sa Juan, 3 kabanata, talatang 16, ito na siguro ang buod o pinakamaganda na kapahayagan nitong sinasabi kong pinakamaganda at pinakamabuting balita. At wala akong pagdududa na sa dinami-dami ng taong nakarinig na nito ay hindi nila masasabi na nakita nila ng anumang kapangitan o kagandahan o hindi kagandaan itong bahaging ito ng kasulatan. Itong sinasabi sa Juan, 3 kabanata, talatang 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngayon, tingnan natin ang sabi ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Roma. Roma, 1 kabanata, talatang 16 hanggang 18. Sa pambungad na bahagi ng kanyang sulat na napakaganda, ang sabi dito, Roma, 1 kabanata, talatang 16, hindi ko ikinahihiya ang magandang balita, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Sapagkat ipinapakita ng magandang balita kung paano ginawang matuwid ng Diyos ang isang tao, at ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya buhat sa simula hanggang sa wakas. Tulad ng sinasabi ng kasulatan, ang itinuring na matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Gumawa pa siya ng isang sulat. Ang sulat niya sa mga taga-Epeso na nagpapahayag ng kaugnay na katotohanan nito.
Sa ikalawang kabanata ng Epeso, talatang 8 hanggang 10, ito ang sinulat ni Apostol Pablo. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Sapagkat tayo ay nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Yan ang layunin pinili ng Diyos para sa atin noong una pa man. At ito ay makikita rin natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa Roma, 5 kabanata, talatang 8. Ang sabi niya dito, Roma, 5 kabanata, talatang 8, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang namatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Wala nang higit pang maganda at mabuting balita kaysa dito. Anong aking tinutukoy? Ang tinutukoy ko ay ang gawa ng Diyos at ang kanyang paanyaya ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Ito na ang pinakamabuti at pinakamagandang balita na maaaring matanggap at maaaring maranasan ng kahit sinong tao sa anumang kapanahunan. Sa mga kumilala na sa Panginoong Hesukristo, nararapat lamang na ito ay ating balik-balikan, ating pagyamanin sa ating mga puso't kaisipan upang sa ganun, sa pagdaan natin ng samot-saring mga sitwasyon na maaaring makapagdulot ng kalungkutan o kapighatian o panghihina ng loob, ito ay makapagbigay sa atin ng ibayong kagaanan, ng katiwasayan at kapayapaan. At sa mga hindi pa nakakaranas nito, ito naway maging pagmumulat sa katotohanan upang sa ganon magkaroon ng kaliwanagan at makita na hanggang ngayon ito'y nananatiling pinakamabuti at pinakamagandang balita. At ito yung balitang palagi ang sariwa. Palaging sinasabi ng mga nagpapahayag ng balita sa telebisyon na ang kanilang ipinapahayag ay ang pinakasariwang balita sa lahat. Wala nang hihigit pa kaysa dito sa tinatalakay natin ngayon. Bakit tatawagin nating pinakamabuti at pinakamagandang balita itong aking tinukoy ngayon lang? Ito yung maganda o mabuting balita ng gawa at paghahain o pag-anyaya ng Diyos upang ang tao ay tumanggap ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananalig sa Panginoong Hesukristo. Napakasimple kapag ating sinuri ito ng mabuti. Ang unang kadahilanan kung bakit ito ang pinakamabuti at pinakamagandang balita, dahil ang pinanggalingan nito ay mabuti. See, this is the best, very best, and most wonderful news that we can ever receive. It is called the good news. Actually, it should be called also the great news. Bakit? Because its source or origin is good. Saan ba nanggaling ito? Ito'y nanggaling sa Diyos. It comes from God. Ito'y hindi invento ng tao. Ito'y hindi naisip ng isang tao pagkatapos kanyang hinimok ang kanyang kapwa upang sa ganon pagkaisaan na ito ay kanilang ipalaganap. Kundi ito'y galing sa Diyos. Bunga ng kaisipan at gawa ng Diyos. Kaya nga, ang pinaka-ugat ng mabuting balitang ito ay walang iba kundi ang dakilang Diyos. Alam natin na ang Diyos ay mabuti. Kaya walang hindi mabuti na nanggagaling sa Kanya.
ang lahat ng kanyang gawa ay mabuti. At dahil ito'y bunga ng kanyang gawa, ito'y tunay na mabuti. We know very well that God is good. He is eternally good. There is nothing in Him that is not good. And because this comes from Him, it is good. So, merong sinabi dito ang kapatid at ang naging alagad ng Panginoong Jesucristo na si Santiago dito sa kanyang sinulat sa James o sa tinagalog na salin nito na Santiago sa unang kabanata dito sa talatang 17. Ito ang sinasabi. Ang sabi dito, ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos. Mula sa Ama na lumikha ng tanglaw sa kalangitan, hindi siya nagbabago o nagpapakita ng bahagyamang pagbabago. Kaya nga sinabi ko, God is eternally good. Kaya nga sinasabi natin, God is good all the time. And all the time, God is good. Kaya nga, lahat ng mabubuting bagay ay galing sa Diyos. At ang Diyos na ito ay hindi nagbabago. Hindi nagbabago sa kanyang kabutihan. Ang Diyos ay hindi kagaya ng tao. Lalo na ang taong mapanlinlang. Ang tao na merong pagnanasa ng panloloko. God is not a swindler or a deceiver. He is perfectly good. Ganap ang kanyang kabutihan. Kung ano ang kanyang sinabi, yon ay mapagkakatiwalaan. He means what He says. He is faithful and He keeps His promises. Ang Diyos ay tapat at tinutupad niya ang kanyang mga pangako. Kaya yung sinabi dito sa 1 kabanata talatang 16 ay mapagkakatiwalaan nang sabihin ng Panginoong Jesucristo, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't kanyang ibinigay ang kanyang kaisa-isang anak upang sino mang sumampalataya sa kanya ay di mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. A promise is only as good as the one who promises. Kaya kapag ang Diyos ang nangako ng kaligtasan, kaya niyang ipagkaloob ang kaligtasan. The good news is good because the source or originator is good, none other than the good God, the faithful God, and the powerful God. Kagaya ng sinabi ko, an offer is only as good as the one who makes the offer. No matter how good the offer is, if you know the one offering it is not a good person, you will always have doubts. You will always have second thoughts of accepting the offer. Ganun ang buhay. Yun ang normal. At yun ay magandang pagsasaalang-alang. Kapag merong nangangako at ang pangako niya ay napakaganda, ngunit alam mo na ang kanyang pagkatao ay napakapangit at napakasama, ikaw ay magdududa, magdadalawang isip kung tatanggapin mo o hindi ang ipinangako niya. But in this case, the source, God Himself, is not only good, He is actually great. Hindi lang siya mabuti, siya'y dakila. Kasi, hindi lang ang intensyon niya ang mabuti, kundi meron siyang kakayanan upang sa ganon, ito'y kanyang isakatuparan. He is powerful. Siya ay sukdulang makapangyarihan. He can deliver what He promises. Merong mga tao, merong magandang layunin, pero kahit magandang layunin, wala naman silang kapasidad o walang kakayanan. Upang sa ganon, yung ipinapangako ayon sa kanilang magandang layunin ay kanilang may sakatuparan. Pero ang Diyos, kapag siya ang nangako, ito'y kanyang kayang tuparin.
We often say when the offer is too good to be true, it's likely not true. Sa tao, maaring masabi natin yung kasabihang yan ay totoo, pero kakaiba ang Diyos. Ang sabi dito sa isang bahagi ng kasulatan, nang pinag-uusapan ang patungkol sa kaligtasan, nagtaka ang mga alagad ng Panginoong Hesus sa kanyang sinambit patungkol sa kaligtasan. Pero sila ay kanyang binigyan ng katiyakan. Ang sabi dito sa Mateo, 19 na kabanata, dito sa talatang 26. Matthew chapter 19, verse 26. Nang may tinalakay ang Panginoong Hesus dahil mayroong mga taong napakahirap na maligtas dahil na rin doon sa kanilang pagpapahalaga ng higit sa mga bagay sa mundo kaysa mga bagay na may kaugnayan sa Diyos. Ang sabi, una dito sa talatang 25, nagtaka ang mga alagad nang marinig ito, kaya't naitanong nila, kung gayon, sino po ang maliligtas? Tiningnan sila ni Jesus at sinabi, hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. So, ang ibig sabihin, walang imposible sa Diyos. Yan naman ay natalakay na sa mga nagdaang panahon. Magmula pa sa paglalang ng Diyos sa lahat ng bagay, sa kanyang pagtataguyod sa sangkatauhan sa mundong ito at sa buong sangsinukob, ay nakikita na ang kanyang kapangyarihan. So, maging dito sa kanyang sinabi na pagkakalob ng kaligtasan, mapagkakatiwalaan na kaya niya itong isakatuparan. He can deliver what He promises. Kaya nga, ang Ebanghelyo ay tinawag na kapangyarihan ng Diyos. Ang mabuting balitang ito ay bunga ng kapangyarihan ng Diyos. Yung binasa natin kanina na sinulat ni Apostol Pablo sa Roma, unang kabanata, dito sa talatang 16, ang sabi, hindi ko'y kinahihiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. This is the best news ever. None can be better than this. Ito na ang pinakamaganda at pinakamabuting balita na maaaring matanggap ng isang tao. Why? First, because its source or origin is good. God Himself. Dahil ang pinanggalingan nito ay mabuti. Hindi lang mabuti, siya'y sukdulang mabuti. Pangalawa na makikita natin dito sa mga binasa natin, bakit ito may tuturing na hindi lang mabuti, kundi pinakamabuti? Because its motivation is good. Dahil ang layon nito, o ang nag-uudyok nito, ay mabuti. Anong sabi doon sa Juan, 3 kabanata, talatang 16, ano ang nag-udyok sa Diyos? Upang sa ganon, isugo niya ang Panginoong Hesukristo para sa kaligtasan ng tao. Ang sabi dito, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. This is good news. Wala nang bubuti pa, gaganda pa sa balitang ito. Dahil ang udyok na pinanggalingan ay napakabuti. Ang pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ay inilalarawan bilang nagmamalasakit para sa iba kaysa sarili. Ito ang kagandahan nito. Love is concerned more for the other person than for oneself. This is the motivation behind this good news. For God so loved the world. Bakit? Dahil ang Diyos ay pag-ibig.
Sa kanya nang galing ang pag-ibig. Katangian niya ang pag-ibig. Yun ang sabi sa mga sinulat ni Juan. Sa unang sulat ni Juan, etong sinasabi sa 4 na kabanata, doon sa talatang 7 at 8, para mas maintindihan ninyo, bubuin ko yung tagubilin kasi. Ang sabi dito, mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Nagmumula sa Diyos ang pag-ibig dahil ang Diyos ay pag-ibig. This is great news. The best ever. Not only because its source is good, God Himself, but His motivation is good. His love. Ang kanyang walang hanggang pag-ibig. Ang mabuting balita na tinatawag o ang magandang balita ay para sa atin. Hindi ito para sa kapakinabangan ng Diyos. Mulat sa Paul, sakdal ang Diyos, kompleto ang Diyos, perpekto ang Diyos. Wala na siyang kailangan para may maidagdag pa sa Kanya. Walang anumang kulang sa Diyos. God is and has always been great. He has always been glorious. He has always been perfect. He has always been complete. When He expresses love to us, it will not add anything to Him anymore. Wala nang may dadagdag pa sa Kanya. Likas sa Kanya yun. It is for our benefit. Kapag iniibig tayo ng Diyos, ito'y para sa atin. It is for our good. Ito'y para sa kabutihan natin. If people will accept the good news, they will surely benefit. Ang sino man na tumanggap ng mabuting balita, pinakamabuti at pinakamagandang balitang ito, tiyak na siya ay makikinabang. If they reject it, God will lose nothing. Kapag ito naman ay tinanggihan, walang mawawala sa Diyos. Those who accept the good news will experience the love of God. Ang tumatanggap ng mabuting balita ang makakaranas ng dalisay na pag-ibig ng Diyos. Hindi ba napakabuti at napakaganda ng balitang ito? He is perfect. Nothing can be added, nothing can be taken away from Him. He gives, but He is never lessened or reduced. It is always for us, for our benefit. Napakabuti at napakagandang balita. Ikatlong kadahilanan kung bakit ang balitang ito ang pinakamabuti at pinakamaganda. Because the means that God uses is good. Ang kaparaanan na ginagamit ng Diyos ay mabuti. It's about Jesus Christ. Ito ay ipatungkol sa Panginoong Hesukristo. Angkay sa isang anak ng Diyos. Ang bugtong na anak ng Diyos. Merong mga tao ang madalas na sinasabi, the end justifies the means. Yung magiging resulta ay nagbibigay ng pagtatanggol doon sa kaparaanan. Pero kung minsan, hindi ito totoo. The means as well as the motive is equally important as the end or the result. Dapat nagkakatugma ang lahat ng ito para sabing mabuti. Oy, napakabuti ng nangyari. Napakabuti ng naging resulta. Pero yung pamamaraan ay hindi mabuti o hindi maganda. Ang sasabihin ng ibang tao, the end justifies the means.
Pero kapag ito ay gawa ng Diyos, the end and the means are both good, mabuti. Ang Diyos mismo nagkatawang tao at ibinigay ang kanyang sarili sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo sa ikabubuti ng tao. Yan ay sinabi dito sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Filipos sa 2 kabanata, dito sa talatang 5 hanggang talatang 8. Itong sinabi sa bahaging ito ng kasulatan, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad kay Kristo Jesus. Kahit siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao, at nang si Kristo'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Ito na ang pinakamabuti at pinakamagandang balita. Una, dahil ang pinanggalingan ay mabuti. Ang Diyos na mabuti. Ang udyok na nagbunsod sa Kanya ng paggawa nito ay mabuti. Ang Kanyang pag-ibig. Dahil ang pag-ibig ay galing sa Diyos. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Dahil ang pamamaraan niya ay mabuti. Sa pamamagitan ng Kanyang bugtong na anak, si Kristo Jesus na nagkatawang tao. Si Jesus na nabuhay ng walang anumang karumihan o kasalanan, ang siyang kumuha ng lugar ng tao upang siyang magbayad sa dapat sana'y pagbayaran ng tao nang dahil sa kasalanan. At sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo, ang tao ay ipinapahayag ng Diyos na malaya sa kasalanan at sa kaparusahan ng kasalanan at itinuturing na matuwid. Itong mabuting balita, ang ginawang pag-aalay ng Panginoong Hesus ng kanyang buhay ay katanggap-tanggap. Kaya nga, siya ay kinikilala na Panginoon at tagapagligtas. At nang dahil dito, may katiyakan ng kaligtasan. Upang sino mang manalig sa Kanya, ang sabi doon sa binasa natin kanina, ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. The means or the method is good. We can be assured that through Jesus Christ, we can get to where God is. Itong pangako ng Panginoong Hesus. Sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Ako ang daan, ako ang katotohanan, ako ang buhay. Walang makakaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. There is no other means because there is none as good as the Lord Jesus Christ. Yung tumanggap ng mabuting balitang ito sa pamamagitan ng pananalig sa Panginoong Hesukristo ay may katiyakan ng permanente upang walang hanggang tirahan doon sa kalangitan. At makakaranas ng walang hanggang kaligayahan sa piling ng Diyos. Isn't that good news? It is the best news ever. Wala nang kapares, walang kapantay. Why is it the best? Bakit ito ang pinakamabuti, pinakamagandang balita? Dahil hindi lang doon sa nauna ng aking nabanggit, kundi dahil ang ibinubunga nito sa buhay ng tao ay mabuti. Kapag ang tao ay tumanggap nitong mabuting balita sa pamamagitan ng pagkilala sa Panginoong Hesukristo bilang Panginoon at tagapagligtas, ang ibubunga nito sa tao ay kabutihan. Its outcome is good. Ito yung sinabi kanina dun sa ating binasa sa sulat ni Apostol Pablo. Ang kagandahan nito,
ito'y pinagkakaloob ng libre. Hindi kailangang pagsumakitan. Hindi kailangang trabahuhin. Itong sabi sa Efeso 2 kabanata, talatang 8 hanggang 10, uulitin ko. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Napakalinaw. Itong mabuting balita, ang mga tao ngayon gustong-gusto na nakakatanggap ng mga bagay na libre. Kung maaari lang, lahat ay maging libre. Ito ay pinamimigay ng Panginoon. Libre. At ang kaligtasan ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Pero tingnan ninyo ang 10 talata. Ito ngayon ang resulta. Ito ngayon ang bunga. Ang sabi dito, sapagkat tayo'y nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus, upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Yan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin noong una pa man. Napakaganda, di ba? Na ang bunga nito ay mabuti. Dito sa mundo, na nakapagbubunga ito ng pagpapabuti ng ating mga pagkatao sa pamamagitan ng pagbabago ng Panginoong Hesukristo sa sino mang nananalig sa Kanya. Binibigyan ng bagong kalikasan, bagong mga kaisipan, bagong mga kagustuhan. At ito ay tumutungo dun sa mabubuting mga gawa, ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. God works in us so that we can work out His will and His purposes in our lives. When we receive the good news, when we accept Jesus Christ as Lord and Savior, we are to become the salt of the earth and the light of the world to do good works. Ito yung resulta. Sinong magsasabing masama ang mabuting gawa? Ang taong nasa wastong katinuan o wastong isip ay hindi magsasabing ang mabuting gawa ay masama. Kaya nga tinawag na mabuting gawa. Ano sabi ng Panginoong Hesus patungkol sa mga kumikilala sa Kanya? Dito sa Mateo 5 kabanata, dito sa talatang 13 hanggang 15, ito ang kanyang kapahayagan patungkol sa inaasahang bunga sa buhay ng mga mananampalataya niya. Ang sabi niya dito, kayo ang asin ng sangkatauhan. Ngunit kung ang asin ay mawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Ang ibig sabihin, tayo ay binago kung tayo ay nanalig sa Panginoong Hesukristo upang bigyan ng kabuluhan at kapakinabangan ng ating mga buhay. Magbunga ng kabutihan. Sa talatang 14, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Wala din namang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng kanyang malaking takalan. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ng lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong amang nasa langit. Ito na ang pinakamabuting balita, ang pinakamagandang balita. Dahil kapag ito'y tinanggap, ito'y nagbubunga ng kabutihan. Kabutihan sa ating mga pagkatao at kabutihan sa ating mga gawa. Those who accept the good news become good people. Pinapabuti sila ng Panginoon. They become better than what they were before. Hindi ba napakaganda at napakabuti ng balitang ito?
At hindi lang yon. Ang layunin nito at bunga nito ay hindi pang mundo lang na ito, kundi pang walang hanggan. The purpose is ultimately good for eternity. Upang sino mang manalig sa Kanya hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan, makabahagi sa kalwalatian ng Diyos doon sa kalangitan at matanggap ang lahat ng biyaya at gantimpala na ipinangako ng Diyos. Many people here on earth listen to those who offer them pension plans, insurances, health maintenance plans. Nagbabayad sila upang sa ganon, pag dumating na yung panahong inaasahan nila, pag sila hindi na nagtatrabaho, hindi na nila kaya, meron silang mapapakinabangan. This is even better. Kung pinapahalagaan yung mga offer na yon, na ikaw ay kumuha ng insurance, ng health plan, o kaya pension plan, hindi ba't higit na mabuti ito na mapapakinabangan talaga dito sa mundo at hanggang doon sa walang hanggan? And finally, bakit ito ang pinakamabuti? Bakit ito ang pinakamaganda? Let me just take you back. Una sa lahat, because the source is good. God who is eternally good. Because the motivation is good. The love of God. The pure and perfect love of God. Because its means or method of coming to us is good through the Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God. Because its outcome in our lives is good, here on earth and beyond this world. And finally, because its extent, its scope or coverage is good. Yung sakop, saklaw nito ay napakabuti. Bakit? Ito'y para sa lahat. Walang kinikilingan. Walang itinatangi. For God so loved the world that He gave His one and only Son. The good news is for everyone. Ang mabuting balita ay para sa lahat ng tao. Sa lahat ng dako. Sa lahat ng saling lahi. It is offered to all, everywhere, through all generations. Kaya nga, ito yung tiniyak ni Apostol Pablo. Babalikan ko yung Roma unang kabanata, talatang 16. Hindi ko ikinahiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Una sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Walang itinatangi. No one is excluded from the offer. Everyone is given a chance and an opportunity. God is no respecter of persons. He is always fair and just. Perfectly fair and just. Kaya wala nang pinakamabuti pa at pinakamagandang balita na maaaring matanggap ang isang tao. At wala nang pinakamabuti pa at pinakamagandang balita na maaaring palagi ang sariwain ng isang tao. Dahil sila na nakaranas ng bunga nito ay patuloy na makakaranas nito. Kaya nga sa inyo mga kapatid ko sa pananampalataya na kumilala kay Kristo Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, nawa sa oras ng mga mahirap at mabigat na pinagdaraanan ay alalahanin natin, kung naghahanap tayo ng kabutihan, nandirito ang kabutihan.
Kung nais nating makarinig ng mabuting balita na nanggagaling sa mga naghahatid nito sa radyo, sa telebisyon, sa periodiko, merong higit at maganda na ating maaaring sariwain. Itong nakatala sa kasulatan. Ang pinakamabuti at pinakamagandang balita sa lahat. Ang dakilang gawa at paanyaya ng kaligtasan ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. At kung ito'y napakabuti at napakaganda, ipamalita natin. Sabihin natin sa ating mga kapwa. Sa kanila naman na hindi pa nararanasan ang kabutihan nito, ito'y nananatiling mabuti at magandang balita. The offer still stands even to this day. Day after day. 24/7. Ito ay ipinapahayag. Ito ay ipinagpapaanyaya. Ito ang pinakamabuti at pinakamagandang balita sa lahat. For those of you who have accepted this good news, let us praise God. Purihin natin siya. Siya ay ating dakilain. Ipamalita natin ito. Ipamuhay natin yung kabutihan na ibinubungan nito sa ating mga buhay. At sa kanila na hanggang ngayon, naririnig lang ito. Ito'y pagkakataon upang sa ganun, ito'y maranasan. Simple lang. Tanggapin ang paanyaya ng Panginoon. Take God at His word. Take His offer. For God so loved you that He gave His one and only Son, Jesus Christ, so that if you believe in Him, you will not perish but have eternal life. Anong paniniwalaan mo? Siya yung dumating upang yung hindi natin kayang gawin upang tayo ay makarating sa kalangitan ay ginawa niya. Pinagbayaran niya yung ating mga kasalanan upang hindi na tayo ang tumanggap ng kaparusahan. Upang sa ganon, tayo makatanggap ng buhay. Buhay na kasiyasiya dito sa mundo. At buhay na walang hanggan. Na puspos ng kaligayahan sa piling ng Diyos. Tayo ay magpasalamat at manalangin. Dakilang Diyos, puspos ka ng kabutihan. Salamat po. Salamat sa napakabuti at napakagandang balitang ito. Pinakamaganda at pinakamabuti sa lahat. Na hanggang ngayon ay nananatiling sariwa. Dahil hanggang ngayon, ito yung pinagpapaanyaya. Ito yung ipinagkakalob sa kanginuman na handa na tumanggap nito. Sa amin, Panginoon, na kumilala kay Kristo Jesus bilang aming Panginoon at tagapagligtas, maraming salamat. Taglay namin ngayon ang buhay na ipinangako mo. Isang buhay na kasiyasiya at buhay na patungo dun sa walang hanggan. Kasiyasiya dahil merong kabuluhan, merong katiwasayan, merong kapayapaan, merong kagalakan. Oo, merong pinagdaraanan ng mga suliranin, pasanin at bigatin. Ngunit kami ay iyong itatawid at dadalhin sa tagumpay. Salamat po, O Diyos. Nawa, Panginoon, magamit kami upang sa ganon, ito'y may pamalita rin namin, lalo na sa mga kakilala namin at mga mahal namin sa buhay. At idinadalangin namin sila na sana'y magkaroon sila ng kaliwanagan upang sa pagbabahagi namin o nihinuman ng pinakamabuti at pinakamagandang balita, sila'y magbukas ng kanilang puso't kaisipan. At sila'y manampalataya at makatanggap din ng buhay na walang hanggan. Sa iyo, aming Diyos, ang papuri at parangal. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen.
Magandang araw sa inyo at pagpalain tayo ng ating